Usapin po natin si Social Welfare Department spokesperson Irene Dumlao. Ma'am, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali po, Ma'am Pinky. Magandang tanghali din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa. Okay, mabuti pong linawin na natin. Una, naitigil ho ba? Meron na ho bang naibigay na ayuda dahil tila may problema ngayon dahil sa tinatawag na number of beneficiaries, ma'am? Well, Ma'am Pinky, unang-una po, nag-umpisa naman na po ang DSWD sa pagbibigay ng emergency subsidy sa mga 4-piece beneficiaries, lalong-lalo na po dito sa ating National Capital Region. Noong pong Biyernes na ipahatid na po natin sa kanila yung kanilang mga emergency subsidies through their cash cards. Ang sumusunod po natin na ibibigyan na po ng ayuda ay yun namang pong mga target beneficiaries who are non-4Ps. At ito po yung na-identify ng ating mga local government units. With respect po, Ma'am Pinky, doon sa resolution na... Yes po. Go ahead, ma'am. Opo. With respect po doon sa resolution na inihain po ng mga Metro Manila mayors, gusto lamang po namin linawin na as of this period, no, hindi pa po namin natatanggap yung copy ng resolution. Pero makakatiyak naman po ang ating mga mayors, likewise the public, that the department will carefully review yung pong mga issues and recommendations po na na-erase nila. And the department assures them that we will arrive at a judicious resolution of the matter. At present, tayo lang po ay nakikiusap at umaapela na kung maaari lamang po, no, umpisahan na po natin at unahin na yung pagbibigay ng tulong o ayuda sa mga beneficiaries po natin that we have earlier identified. Okay. Ma'am Irene, to clarify, naibigay na ho ba ang pera sa lahat ng beneficiaries ng 4Ps? Tama po, Ma'am Pinky. Para sa mga 4Ps beneficiaries po natin who are cash card holders. Tapos na po sila. So doon na po tayo sana doon sa second level, Ma'am Irene. So kailangan na po natin itong tugunan at pag-usapan dahil sabi nyo nga, you haven't received the resolution. Pero ang tanong ho, ang sinasabi po ng ilang mayor, meron ho kasing listahan na ibinigay and in less than 24 hours daw, na-reduce itong number na ito. Ang sabi niya, ang tinatawag niyang poorest of the poor, near poor, up poor, ay nasa 80%. Pero tila ang ibibigay lang ata sa kanyang constituents ay 53%. When in fact, yung kanyang tinatawag na segment na yon ay 80% daw. Can you explain this, ma'am? Ma'am Pinky, ang ating pong mga field offices ay nagbahagi po sa mga iba't ibang mga municipalities ng indicative number of target beneficiaries. Base po ito doon sa ating listahanan database at dinagdagan po natin ito base po sa projection natin ng population growth. So ito po yung ating naging basihan in identifying the target beneficiaries, Ma'am Pinky. Okay. So, to be clear, ma'am, para lang po malinaw, sinunod ho ba yung data at numero na nanggaling po sa mga LGU o hindi? Well, para po mas maging, siguro mas maintindihan po natin ito, Ma'am Pinky, again, we will carefully study po, no, the issues that were submitted by the Metro Manila mayors. And we will review this together with our field office para po mabigyan namin ng kaukulang sagot ito pong mga katanungan or the issues that have been submitted. So, ma'am, not to belabor the point, no, pero hindi nyo po alam kung, yun ho ba yung sagot, hindi nyo po alam kung nasunod yung ibinigay na data ng mga LGU? You don't know? Well, Ma'am Pinky, we will have to check yung pong listahan po na naibigay po sa kanila. Alright. Ma'am, just to, to really push this point is because ang sinasabi po nila, nagkakaroon ng problema kasi
yung kanila mga constituents, yung iba nakakatanggap at yung iba na dapat daw sana ay makatanggap ay hindi rin daw nakakatanggap. So tila nagkakaroon sila ng problema sa local level. But I understand, ma'am, you're saying you need to look into this. Okay, so ang 4-piece nabigyan na, tapos na po yan. So meron po bang temporary stop ngayon para po ma-harmonize yung listahan para dun sa susunod na batch na dapat po bigyan ng ayuda? Ma'am Pinky, patuloy naman po yung ginagawa nating proseso para po ma-deliver natin in the most expeditious manner yung pong emergency subsidy to the target beneficiaries. Certainly, we did not stop. Patuloy po yung ginagawa nating coordination with the local government units, and we will guarantee that the needed assistance will be delivered po. Ma'am, as of yesterday, magkano na ho ang naibahagi na pera sa mga mahihirap? Doon po sa initial na 100 billion pesos. Ma'am Pinky, from the data that we have, more than 16 billion of emergency subsidies have already been given. Meron ho kayong forecast kaya, ma'am, before the end of the week kung magkano na sana ang maipamahagi? Of course, ating target of accomplishment, Ma'am Pinky, is we really endeavor na maipahatid na po lahat ng mga ayuda para sa ating mga kababayan over the week before the weekends. But we are also looking at some operational issues such as yung pong manpower complement and the distribution strategies that we will be employing. Nonetheless, Ma'am Pinky, sinisiguro naman po ng DSWD that we will be providing the assistance to our constituents or to our target beneficiaries in the most efficient and effective manner. Marami na po kasi talagang umaasa, ma'am, and I hope makuha nyo na po yung sulat mula dun sa mga Metro Manila mayors para po kahit papano magkaroon po ng resolution itong issue na ito. Maraming salamat po sa inyo, Social Welfare Department Spokesperson Irene Dumlao. Thank you, ma'am.